What's up at welcome sa Pochoklak. Kamakailan lamang po ay lumampas na ng 1 million total views ang lahat ng video sa channel na ito at lumampas na rin po ng 11,000 ang mga subscribers. Nung sinimulan ko po ang channel na ito, hindi ko po inakala or na-imagine na maabot ko ang kalingkingan man lang ng mga numero na yan. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood ng mga videos, sa mga nakikipag-interact sa comment section, at sa lahat po ng mga subscribers, no. Please continue supporting the channel. Napaka-importante po ng inyong suporta sa akin. And behind the scenes, maraming salamat po syempre sa aking pinakamamahal na asawa who has been very supportive throughout this entire process, and lumabas pa nga siya sa dalawang video, no. Kaya ang video po na ito magiging special po dahil una, i-announce ko po ang winner ng giveaway for the DG014 from the Guzman & Company. At pangalawa, sasagot po ako ng 3 sa mga comments na tingin ko pinakamadalas kong nakikita. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Taka na! Para sa nanalo ng DG014, matatandaan nyo po na sa video kung saan inexplain ko po ang mga relo ni Ray Parks sa kasal niya kay Zainab Harake. Pinahula ko po ang shooting location, no? Basically kung nasaan ako nung mga panahon na yon, lalo na iba ang background. At ang lugar po na yan ay Estados Unidos. Kaya yung mga nakatama po ng hula or anything close to that, sila po yung officially nag-qualify to join the raffle. Ngayon, i-explain ko po yung proseso kung paano ko po nakuha yung nanalo ng DG014. Ang tool po na ginamit ko dito sa proseso na ito ay primarily an Excel spreadsheet, no? Para malaman kung sinong nakatama ng hula, gumamit ako ng app para i-export ang mga comments sa video na yon at inilagay ko sa isang Excel spreadsheet. Lahat po ng nakasagot ng Estados Unidos, USA, US, o mga estado o syudad sa loob nito katulad ng California, New York, isinali ko na. Para sa mga sumagot ng maraming beses, para po maging patas ang labanan, pinili ko na lang yung pinakaunang hula. So, halimbawa, kung si user 123 humula ng 2 beses, yung una niyang comment ay Estados Unidos at ang pangalawa ay Pilipinas, kasali siya sa raffle dahil tama yung Estados Unidos at hindi na counted yung sagot niya na Pilipinas. Pero kung si user 456 naman po, nauna niyang isagot ang Pilipinas, pangalawa ay Estados Unidos, kahit tama po yung USA or US, hindi po siya kasali dahil mali po ang kanyang pinakaunang sagot na Pilipinas. Pagkatapos po ng proseso na yan, in total, meron pong 30 users na nag-qualify at iniligay ko ang mga username nito sa isang wheel of names, no, na web app upang makapili ng nagwagi. Para po sa nagwagi, sasagot ako sa comment nung nanalo, no. Magbibigay ako doon ng further instructions. So, kapag hindi nakapag-email ang nanalo at napatunayan na siya nga ayon, mafo-forfeit ito. Syempre kasama po sa proseso nung mananalo, dahil ibibigay po ang relo, kailangan ma-verify po ang identity ng nanalo. Kaya, just in case hindi sumagot sa akin ng nanalo sa loob ng 1 linggo, pumili na rin ako ng 2 backup, no, using as well the wheel of names bilang backup na napili. Congratulations, Edel RG! Ikaw ang nanalo. Please wait for my comment doon sa comment mo. I will be reaching out to you for further instructions on how to get the DG014 and the process na pagdadaanan natin para ma-verify ang katauhan mo. Para naman po kay Sinaing, si Sinaing po, yan po ang pinakaunang nag-comment, no, actually, ng tamang sagot. At para sa'yo, antabayanan mo lang kasi pag hindi na-claim ni Edel RG, maaaring ikaw ang makakuha ng relo na ito, no. At para naman kay Miles Files, abang-abang lang din po kasi kung hindi po makuha ni Edel RG pati ni Sinaing, maaaring kayo po ang makakuha. Congratulations po ulit, Edel RG. Looking forward to having a conversation with you on how you can get the DG014.
Ngayon po, doon naman tayo sa frequently seen comments, no? At itong unang comment na titingnan natin from Emil-EU4FB. Isa ito siguro sa mga pinaka-harsh na comments na nakukuha ko, no? Whether officially on the videos or sinasabi sa akin ng mga kakilala ko, no? Sabi niya, magpalit ka naman ng shirt o relo lang ang pinapalitan mo. Ngayon po sa video na ito, nakita nyo nagpalit ako ng shirt naman. Ito yung suot ko din dun sa video nung kina Ray Park. So I think it's a nice throwback. Nagpapalit naman po ako ng shirt. In other videos naman, lalo na yung nung nasa US po, no? Habang nagbabakasyon, mapapansin nyo, iba yung mga suot ko doon. Meron naman po akong mga ibang shirt. Kaya lang, napili ko po yun kasi puti po, parang ang dating welcoming. And then nung sinimulan kong gamitin yon, parang gusto ko mag-stick doon. Siguro let me know na lang in the comment section kung sawang-sawa na talaga kayo. Kasi kung sawang-sawa na talaga kayo, pwede naman akong magpalit ng attire, no? Or kung gusto nyo minsan mag-costume pa ako. So ito pong comment na to, no? Paborito ko to kasi it doesn't appear on the comment section all that much. Pero marami pong lumalapit sa akin personally at nagsasabi na yung kay alias Totoy naman, para sa mga hindi po nakakalam, this is on the video na tinalakay ko po yung mga relo ni Atong Ang, ni Gretchen Barreto, pati ni Sunshine Cruz po, no? So ito, sabi ni Marlon Makalalad 01, yung relo naman po ni Patidongan alias Totoy. Next. Watch emoji. Ayun. So, ito po, ang relo ni alias Totoy. Papakita ko po muna yung footage para malaman nyo kung ano yung tatalakayin ko. Pangyayari. Okay, so, dito sa relo ni alias Totoy, mabilis ko lang po i-discuss, no? Pero Rolex po ito. This is a date just in 41mm with a smooth bezel on the Oyster bracelet. Yan po ang reference 126300 kung hindi ako nagkakamali. Ayan, silver dial. So, pagdating naman po sa alternatives dyan, mabilisan lang. Una, siguro, Tissot Gentleman, the silver dial version, no? On the bracelet, of course, kasi meron yan on the strap. Pero ito, naglalaro ng mga, parang 50,000 pesos yata yan, SRP. Pero on the secondary market, kung hahanap ka, makita mo yan ng mga 40,000. Tapos, yung pangalawa, would be from Longines, the new Conquest, no? The Conquest in 41mm. Actually, gustong-gusto ko ang itsura ng relo na ito, no? So, this one, ang SRP po niyan nasa mga 100,000 or to 120,000. Not sure lang kung meron ng price increase. Pero kung idol nyo po si alias Totoy, no? Dahil sa mga ginawa niya, pwede nyo pong piliin ang Tissot or ang, kung may mas konti kayong budget pa, the Longines. So, dito sa comment ni Yelil136, sabi po niya, I'm very much interested to see what other watches you have in your collection. Perhaps you can do a state of the collection video in the future. Smile emoji. Ito pong request na ito is very typical, no? Madalas ko pong nakikita yan. Marami na nagsasabi na it's time I do a collection video. And I am open naman to doing a collection video, or rather I'm open to showing you some of the watches in my collection. Pinag-iisipan ko lang po kung paano kasi a lot of people have been doing yung state of the collection, no? And ako po personally, I think yung state of the collection kasi going through each of the watches, I would really like to share the story of the watch or the story behind the watch. As you know, no, lagi ko pong sinasabi na watches are more than just telling time, more than just fashion. They're about the stories that they attach themselves to. Kaya po itong comment na to, while I would like to do something like this, it's in a format na hindi ko pa napag-isipan na maigi. Gusto ko kasi if I do that, if I show my collection, it will be in a way that really tells you about the story
attached to or behind the watch, if that makes sense. So, para po sa ganitong request, pinag-aaralan ko po. Kaya pasensya na po kung nagtatagal at nagmumukha na hindi ko kayo napagbibigyan, no? Pero it's just a matter of time. Inaaral ko lang po. I have an experiment with one of the watches in my collection na sinushoot ko na ibang portions, and I'm studying behind the scenes how to format para may kwento ko ng maayos, no? Yung kwento ng relo na yon. Kaya antabayanan nyo po in the future. Definitely I'll be showing my collection. It's just in a way na inaaral ko pa po. Yun lang po for this video. Congrats po ulit Edel RG sa pagkapanalo mo ng DG014. For future content, you can expect more of the same, for sure. Sumusuri po tayo ng mga relo ng mga sikat na personalidad at nagbibigay sa inyo ng mas affordable na alternative. Hindi po tayo titigil sa klaseng content na yan. I've introduced a new series, yung Resback, kung saan po merong direct comparison ng mga relo ng mga sikat na personalidad. At bukod po dyan, syempre, watch reviews. May mga nakapila po, no? One is from Siga Design, another one from Christopher Ward, and then another one from a Filipino brand. So, yun lang po. Maraming salamat po talaga sa suporta nyo, no? Patuloy po ang paggawa natin ng content at hopefully po patuloy po ang inyong suporta. Maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!